Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumahaman at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, ayayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Lucas. Lucas, Kabanata 18, talatang 40. Ito po ang sinasabi. Jesus stops and commands that the blind beggar, who was previously told to be quiet by the crowd, be brought to Him. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na dumaranas ng karamdaman at kahinaan ng katawan. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay buhay, nagpapagaling at nagpapalakas sa mga mahihina. Panginoong Hesus, sinihiling namin ang iyong mapagpagaling na kamay na dumampi sa kanila. Naway alisin mo ang kanilang mga sakit. Pag-aanin mo ang kanilang nararamdaman at bigyan sila ng lakas upang malampasan ang kanilang pinagdaraanan. Ibalik mo ang kanilang kalusugan kung ito ang iyong kalooban at punuin mo ang kanilang puso ng kapayapaan at pag-asa. Bigyan mo po rin ng karunungan at kakayahan ng mga doktor, nurse, at lahat ng nag-aalaga
sa kanila upang sila ay maging instrumento ng iyong pagaling. Palakasin mo ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay upang patuloy silang maging sandigan at magbigay ng pagmamahal at suporta. Sa mga sandaling ito, sila ay natatakot o nanghihina. Iparamdam mo, Panginoon, sa kanila ang iyong presensya. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ang kanilang kanlungan at lakas sa panahon ng pangangailangan. Aming ipinagkakatiwala sa iyo ang kanilang kalagayan, O Diyos. Naway maranasan nila ang iyong awa, ang iyong pag-ibig at kagalingan. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa bagong araw at sa pagkakataong magtrabaho upang magtugunan ang aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, inilapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Panginoon, samahan mo sila sa kanilang paglalakbay. At ingatan mo sila saan man sila mapunta. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, malinaw na pag-iisip, at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Gabayan mo po sila sa pakikitungo sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Naway maging instrumento sila ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kanilang lugar ng trabaho. Tulungan mo rin silang gawin ng tama at may integridad ang kanilang mga responsibilidad. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap upang maging sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod o problema na maaari nilang maranasan. Naway lagi nilang maramdaman ang iyong presensya at gabay sa bawat gawain nila sa araw na ito. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na overseas Filipino workers. Amang mapagmahal sa langit, lumalapit po kami sa iyo upang ipabatid, ipaabot ang aming mga kapatid na mga overseas Filipino workers na nagtrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa kanilang sakripisyo at pagsisikap upang matulungan at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Panginoong Hesus, ingatan mo po sila sa kanilang araw-araw na gawain. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman at panganib. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, tibay ng loob, at kapayapaan ng isip sa kabila ng pagod at pangungulila sa kanilang pamilya. Samahan mo po sila sa kanilang mga lugar ng trabaho. Naway makatagpo sila ng mabubuting amo at kasamahan na may paggalang at malasakit sa kanila. Bigyan mo rin sila ng karunungan at pagtitiyaga upang magampanan nila ang mabuti ang kanilang mga tungkulin. Panginoong Hesus, punuin mo po ang kanilang puso ng pag-asa at lakas sa tuwing sila ay nakakaramdam ng lungkot o pangungulila. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw
ang patuloy na nagbabantay at gumagabay sa kanila saan man sila naroroon. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya na kanilang iniwan dito sa Pilipinas. Ingatan mo sila at patuloy mong pag-isahin sa iyong pag-ibig hanggang sa muli silang magkakasama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Yan. Tulong. Yon ang pamagat ng ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid. Tulong sa buhay ng bawat tao. Dumarating ang mga sandali na tayo ay napapagod, nalulungkot, at tila nawawalan ng lakas upang magpatuloy. May mga araw na pakiramdam natin ay mabigat ang lahat. Ang problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, o sa ating sariling kalooban. Ngunit mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, mahalagang alalahanin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroroon upang umaalalay, gumagabay, at magbibigay lakas sa atin. Ang tulong ng Diyos, mga kapatid, ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan ito ay dumarating sa pamagitan ng isang taong nagbibigay ng payo. Isang kaibigan na handang makinig, o isang salita mula sa banal na kalusulatan na nagbibigay ng pag-asa. May mga pagkakataon din na ang tulong ng Diyos ay tahimik. Isang kapayapaan sa puso kahit marami tayong pinagdadaanan. Kapag tayo ay nahihirapan, mga kapatid, mahalagang matutong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng ating mga panalangin. Kasi sa panalangin, na ilalabas natin ang ating mga takot, ang ating mga pagdududa, at mga pangamba. Hindi natin kailangan maging perpekto upang lumapit sa Kanya. Ang kailangan lang natin ay isang pusong tapat na nagtitiwala. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin at alam niya ang ating mga pangangailangan, mga kapatid, kahit bago pa natin ito sabihin. Ang tulong ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng bagong lakas upang magpatuloy. Kahit gaano kabigat ang ating mga problema, may pag-asa pa rin dahil ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na daan at ng direksyon kapag tayo ay naliligaw. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, mga kapatid, unti-unti nating makikita na may dahilan ang bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Ang Lucas, Kabanata 18, talatang 4, mga kapatid, ay nagsasabi, huminto si Jesus at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang lalaki. Nang ito'y makalapit, tinanong siya ni Jesus. Ang talatang ito, mga kapatid, ay bahagi ng kwento tungkol sa isang bulag na pulubi na sumisigaw kay Jesus. Habang siya ay dumadaan, kahit pinipigilan siya ng mga tao,
lalo pa siyang sumisigaw upang marinig ni Jesus. Nang marinig ito ni Jesus, siya ay huminto at ipinatawag ang lalaki upang siya ay makalapit. Ang pangyayaring ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng malalim na habag at pagmamahal ni Jesus sa mga taong nangangailangan, mga taong kailangang tulungan. Sa gitna ng maraming tao at abalang gawain, mga kapatid, huminto si Jesus upang pakinggan ang sigaw ng isang taong tila walang mahalaga sa mata ng iba. Ipinapakita nito na para kay Jesus, mahalaga ang bawat tao, lalo na ang mga nahihirapan at nangangailangan ng tulong. Ang bulag, mga kapatid, ang bulag na lalaki ay isang halimbawa ng matibay na pananampalataya. Kahit siya ay pinapatahimik ng mga tao, hindi siya tumigil sa pagtawag kay Jesus. Sa halip, lalo pa siyang naglakas ng loob na sumigaw. No? Sumigaw siya. Ito ay nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay hindi madaling mapipigilan ng mga hadlang o ng mga opinyon ng ibang tao. Kapag ang isang tao ay tunay na nangangailangan ng Diyos, patuloy siyang lumalapit o lalapit at tatawag sa Kanya. Now, ang paghinto ni Jesus, mga kapatid, ay isang makapangyarihang larawan ng Kanyang malasakit. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi bulag sa ating mga hinaing. Naririnig niya ang ating mga panalangin at nakikita niya ang ating mga paghihirap. Kahit sa mga sandaling pakiramdam natin, mga kapatid, na hindi tayo napapansin, ang Diyos ay nakikinig at handang kumilos sa tamang panahon. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga basic commodities. Mga kapatid, nandiyan ang Panginoon Jesucristo. Isang panalangin lamang, nakikinig ang Diyos sa ating mga hinaing. Kaya huwag tayong mangamba, matakot, dahil ang Diyos ay laging kasama natin sa ating mga pangangailangan. Alam niya, hindi pa natin mabuksan ang ating mga bibig. Alam niya kung ano ang nasa ating mga puso. Sa ating buhay ngayon, mga kapatid, may pagkakataon na parang tayo rin ang bulag na lalaki. Ayon doon sa istorya. May mga pangangailangan tayo. May mga problema o sakit na hindi natin kayang solusyonan. Minsan ay may mga taong hindi nakakaunawa sa ating pinagdadaanan o pinipigilan tayo sa ating paglapit sa Diyos. Ngunit, ang kwento sa Lucas 18, talatang 40, ay nagpapaalala sa atin na huwag tumigil sa pagtawag sa Panginoon. Huwag tumigil, kapatid. Kapag tayo ay patuloy na nananalig at lumalapit sa Diyos, siya ay handang makinig at tumulong. Ang talatang ito ay nagtuturo rin sa atin na maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Tulad ni Jesus na huminto upang tulungan ang isang nangangailangan, tayo rin ay tinatawag na magpakita ng habag at malasakit
sa kapwa. Ang simpleng pagtulong, mga kapatid, ang simpleng pakikinig o pagdamay ay maaaring maging malaking pagpapala sa buhay ng ibang tao. Sa huli, mga kapatid, ang mensahe sa Lucas 18, talatang 40, ay tungkol sa pananampalataya, pag-asa at habag. Kapag tayo ay tumatawag sa Diyos ng buong puso, mga kapatid, siya ay nakikinig. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Siya ay malapit sa mga tumatawag sa Kanya at handang tumulong sa mga nangangailangan. Now, sa ating paglalagong, mga kapatid, may mga pagkakataon ba sa iyong buhay na pakiramdam mo ay hindi ka napapansin o pinapakinggan? Kapatid, alalahanin mo na tulad ng bulag na lalaki, maaari kang lumapit kay Hesukristo nang may pananampalataya. Siya ay handang huminto. Tandaan natin yan, kapatid. Handang huminto ang Panginoon at pakinggan ang iyong mga panalangin. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, maraming salamat po sa iyong banal na salita sa aming napagbulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral at paalala na nagbibigay liwanag sa aming isipan at nagpalakas sa aming pananampalataya. Naway manatili sa aming puso ang iyong mensahe at magsilbing gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoong Hesus, tulungan mo kami magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at handang lumapit sa iyo sa lahat ng oras. Bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya upang sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay ay patuloy kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Hiniling din namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila sa aming paglalakbay, sa aming mga gawain, at sa bawat desisyon na aming gagawin. Naway ang iyong kapayapaan ang manatili sa aming puso at tahanan. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig at kabutihan upang maibahagi namin ang iba sa iba ang iyong biyaya. Tulungan mo kaming maging isa ilaw at pag-asa sa mga taong aming makakasalamuha. Sa iyo namin ninialay ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian. Patuloy mo kaming gabayan at pagpalain sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ayan, shout out po sa mga kapatid nating patuloy na nakikinig. Si Pastor Ronnie Lopez, kapatid, ang aking kapatid sa pananampalataya at sa organisasyon. Maraming salamat, Pastor. At naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo.